Hello guys! So, ang topic naman natin ngayon ay area moment method. So, pero before tayo mag-proceed doon, kunin muna natin ang shear and moment diagrams, pati pala elastic curve ng ating beam na given na ito. Ito ay yung ginamit din natin sa double integration method ng last video. Ngayon, papakitaan ko naman kung paano kukunin ang shear and moment diagrams gamit naman ang area method. Iba po ang area method at saka area moment method. Ang area method, para sa akin, personal term ko lang yan, is ginagamit ang area para makuha ang shear and moment diagram. Pero yung area moment method naman, gagamitin mo lang ang area ng moment diagram para makuha mo yung deflection at rotation ng any point sa beam. Okay? Pero for now, shear and moment diagrams muna, kunin muna natin sila bago natin kunin yung deflection and rotation. Tingnan natin kung makuha natin sila, guys. Okay, so first diagram is yung V diagram or shear. And syempre, ang susunod sa baba niya ay yung moment diagram or M diagram. And after M diagram, elastic curve. Ang elastic curve ay ito po yung ating behavior. Yung behavior po ng beam natin. Pero, yan, yung kung paano siya nag-bend, di ba? Kung by imagining kung paano mag-bend yung beam, alam naman natin na 5 kN per meter to. Pero ang resultant niya, 10 kN. And dito naman sa free end ay 10 kN. Pero since mahaba masyado to 3 meter, alam ko na ito, bababa ito. So, ito hihilain niya pataas itong dalawa. Gaganon. So, magbe-bend ng ganyan. And exactly, yan po ang may drawing ko din sa elastic curve mamaya by just looking. So, kaya po natin mag-drawing ng elastic curve sa beam na agad without basing it from the moment. Pero pag hindi tayo sigurado, i-drawing mo muna natin ang moment bago po natin ma-predict kung ano yung behavior niya. Okay, isolve na natin. So, ganito po mag-solve ng shear diagram gamit ang area method. Di ba sa last video ay kinuhanan ko muna siya ng equation bago ko kunin yung shear and moment diagrams. Pero ngayon, by just using the area and directly from the beam forces. Okay? So, dito sa shear diagram, tignan muna na magsimula tayo sa left side. Taking note na magsisimula tayo sa 0 kN. And pag sa moment ay 0 kN meter. Kasi po, kN and meter ang nakalagay sa beam na units. And looking at this, di ba from the left to the right, negative 10 yung ating load, di ba? Pataas siya, pero negative. Ibig sabihin, hindi talaga yan pataas, kundi pababa. So, ibaba natin po ang ating shear. Bababa yan. And magiging negative 10. And, makikita naman natin na yung susunod na load ay uniformly distributed load. And ang degree niya na 0. Ano yan? So, paano natin dadagdag? Since cumulative po ang ating load na ito. So, nag-start tayo ng negative 10. Tapos, mayroon susunod na uniformly distributed load na yung resultant niya ay 10 kN. Ibig sabihin, idadagdag lang natin yung 10 kN dito sa first na negative 10 kN. Pero, nakita naman natin na pababa ang direction ng uniformly na to. Ibig sabihin ng pababa, negative din po yan. Kaya negative 10 kN dapat. So, negative 10 kN plus negative 10 kN. Ano magingan yan? Maging negative 20 kN. Bababa siya ng diagonal line. Bakit diagonal line ulit? Kasi po nag-start siya sa degree na 0. Or nag-start siya sa perfectly horizontal na line. Tapos, so, ang susunod sa kanya, dapat sa baba, diagonal line. After nung diagonal line, sa moment diagram naman, curve naman. Okay? Ganun po yun.
Basta remember, ang degree na 0, horizontal line, or slope na 0 ay horizontal line. Pag degree is 1, diagonal. And then degree is 2, curve na yun. Pataas, 2 and above, curve na yun. So ito, negative 20 kilonewton. Next na gagawin mo, tignan mo na yung next na load na susunod. Ito na po yung next na load na susunod. 30 kilonewton. So, tataas yan ng 30 kilonewton. So, 30 minus 20. That is, tataas, tatakpan na yung negative 20. May maiiwan pa na additional 10 kilonewton. Anong susunod? Wala nang susunod, guys. Blank. Ibig sabihin ng blank, panatilihin daw natin na 10 kilonewton throughout the 3 meter span. Yan, 3 meter na straight na diretso. So, ito ay still 10 kilonewton. And then, mamimit niya si 10 kilonewton na pababa. Ibig sabihin, ibababa niya ang 10 kilonewton muna, another 10 kilonewton. So, bababa siya ng 10 kilonewton, magiging 0 kilonewton siya. So, nasarado na siya. Nag-end tayo ng 0. Kung nag-end po tayo ng 0 kilonewton, tama po yung area natin. Kung hindi, mali. May mali. So, ganyan lang po yung area method sa pagkuha ng shear naman. Okay, sa moment diagram naman. So, sa moment diagram, ang gagawin naman natin is ang area daw ng ating shear ay equivalent sa magnitude ng moment diagram or yung next na susunod na point. So, first of all, meron tayong rectangular area, then triangular, then rectangular ulit. So, ang concept dito ay kung meron tayong, for example, nag-start daw tayo ng negative 10 kilonewton meter. Yung area nitong trapezoid na to is, let's say, negative 20. Ibig sabihin, dadagdagan natin yan ng negative 20 plus negative 10, negative 30. Pero since curve, diagonal yan, baka magka-curve yan. So, pwedeng ganyan. Tapos negative 30. Ganun po. So, yung first na value, i-add mo siya sa area ng shear na negative 20. So, maging negative 30 yung susunod. Cumulative din. Same din sa nangyari sa shear diagram. Pero, through areas. Okay, so, ang gawin ko, isolve ko muna tong area. So, ang area 1 ay rectangle. Alam naman natin na 2 meters yan. Tapos 3 meters to. So, 2 meters times negative 10 kilonewton equivalent to negative 20 kilonewton meter. How about this one? Since triangle yan, mayroon tayong 1/2 kasi area yan, di ba? Tapos times 2 meters and then negative 20 and then ima-minus natin yan, guys. Negative 20 minus negative 10. So, ito negative 20 plus 10, negative 10 yun. So, negative 10 times 2 is negative 20 divided by 2 is negative 10. So, negative 10 kilonewton per meter. Ito naman na last. Area 3 is 3 meters times 10 kN. This is 30 kilonewton meter. That's it. So, yung total area ng dalawang area 1 and 2, i-add lang natin negative 30 kilonewton meter. So, ito na po yung susunod. So, nag-start tayo kay 0 kasi po wala tayong moment dito na nag-start. Kung may moment tayo dyan,
dapat malalagyan natin muna yung moment yung left side bago tayo mag-start. Same din, kung may moment naman dito, tapos pati sa C, once na dumadaan ka sa moment diagram, mamimit mo ang mga to on the way, and maiiba on the way yung moment mo. Parang tulad din ng shear diagram kanina na naiiba siya pag may namimit siyang point load. Pero sa moment diagram, mag-iiba siya on the way pag may namimit siyang moment naman, okay? So dito naman tayo, since wala kang moment sa point A, 0 siya. Tapos i-add natin kay negative 30, ibig sabihin negative 30 yung susunod pa rin, malinis na negative 30. Pero remember na ang degree natin dito ay 1 kasi nag-start tayo sa 0. 0 po yung pinag-start natin kasi horizontal line yung nasa taas. So ang susunod dito, degree 2, ibig sabihin nun curve. Pero yung right thumb rule is, di ba, kung pababa ng pababa ang value mo, negative 10, tas mas lalong naging negative 20. Ibig sabihin po nun, hindi po lumalaki yan kasi negative value to. Ibig sabihin nun, mas bumababa pa ng mas lalo. Ibig sabihin ng mas bumababa ng mas lalo, so dati ang slope natin daw from horizontal, magdi-decrease ang slope, bumababa na din siya. So sumasabay ang slope sa pagbaba ng values ng ating diagram sa shear. So, ang drawing natin ay dapat pababa. Ganyan. Pababa na slope. So, ito ang ilalagyan natin ng 30 kN meter. And then, lagyan ko lang ng ganyan. So, bali, ito ay spandrel. And wag po natin kalimutan na ang degree niya ay 2. Next, na susunod, wala naman tayong moment dito. Oops, naging baliw na naman to. Okay, wala naman tayong moment na sumusunod dyan. Puta, yan. So, iba, walang sumusunod na moment, so malinis na, diretso na tayo, i-add natin yung area ni area 3. Oops, yan. Ano yung area 3? 30 kilonewtons, di ba? Pero, ang degree ng area 3 ay horizontal. Naka-horizontal siya. Ibig sabihin, 0 yun. So, dito dapat degrees niya is 1. I-add lang natin si 30 at si negative 30. Mag-0 yan. And so, since 1 siya, diagonal siya. Palitan ko yun ng Crayola. Okay. So, yan na po yung ating shear and moment diagram. Easy, right? So, yan. And then, ang degree niyan is the degree of this is 1. Okay, so next na gagawin natin is yung elastic curve. So, sa elastic curve natin, alam naman natin na basta kung negative ang moment, kasi po ang elastic curve, nagbabase po yan sa moment. Kung negative value ang moment, ibig sabihin, pataas yung bending. Pag positive, pababa ang bending. And ang maximum na moment is nasa gitna. Kung wala po sana tayong roller sa gitna, ang bending nito ay talagang mag-i-smile siya pataas dapat.
Pero since meron siyang roller dito, hindi siya makapag-smile pataas. Kaya na-restrain siya sa gitna. Nakaganyan na lang tuloy. So, ang ating sulatan ko na lang muna to point A, point B, and then point C. So, itong A, tataas yan kasi hinila na ni free end. Yan. So, ganyan po yan ang elastic curve. Ganun po kadali mag-drawing na shear and moment diagram pati elastic curve through area method. So, ngayon guys, ang tanong ko, makukuha ba natin yung deflection and rotation? No guys, we cannot. Explain ko. So, hindi po natin makukuha yan kasi palitan ko lang ink. Hindi ko makukuha yan. Kasi ang area moment method, nakabase po yan sa tangent line sa elastic curve. Tangent line. So, ang tangent line ng A, meron po tayong ganyan. Sumusunod po ang tangent line sa daloy ng curve at point A. And then si B naman, siyempre susunod din yan. So for example, kahit A to B lang yung point natin, ano ba ang concept ni area moment method? So guys, di ba, actually ang rotation is yung rotation ng slope with respect to the horizontal. Pero dito sa area moment method, hindi niya po makukuha agad si angle A. Kasi ang ginagawa niya, iba yung ginagawa nito. So, ibinabase niya po yan sa moment. Yung area ng moment siya nagbabase. Ibig sabihin po, ang moment area equal daw po yan sa angle. Ang moment area naman times or multiplied by the centroid of the area is equals to deflection. Ganun po yun yung area moment. So yan, alalahanin nyo lang po itong dalawang expression. So dito, paano natin makuha yung rotation dyan? So, ang rotation nito guys ay paano yan? So, bali, kung sinabi niya na rotation at B with respect to A, kasi dito po sa area moment method, kailangan po natin kumuha ng reference point. Hindi na po magagawang reference point ang horizontal line kasi po ang hinahanap lang ni area moment is yung tangent line. Kaya kung wala pong tangent line na horizontal, wala po siyang pagkakapitan na horizontal line. So dito, since ang tangent line natin ay dalawang diagonal, so ganito na po yung style ng ating curve, ay yung ating angle or rotation at B with respect to A. Yung A daw yung reference point niya. Dito daw siya nag-i-start nagme-measure ng angle sa tangent line ni A. Tapos si tangent line ni B, yan. So yung dalawang tangent line na to, nag-o-open sila, nag-i-spread para magkaroon sila ng angle. And yun po yung B with respect to A. Same din po yan sa paano kaya pag C naman? Pag C, syempre, dito naman yung point niya. Ganun naman yun. So, let's say, saan dito naman yung rotation of at C with respect to B? Yung dalawang diagonal line na B and C. So, dito siya. C with respect to A. Pag A to C naman, yung angle ng A
and C. Dito yung tangent line ng C, ito. Yan. So, angle or rotation at C with respect to A. Ganun lang yun. So, naghahanap lang po ang area moment method ng reference point or reference tangent line kung saan siya na magme-measure ng rotation at pati deflection. So, sa pagsa deflection naman, let's say A to B, ito, di ba, A to B, since ito yung linya niya ni A at saka B, dito siya, yung length dito na pagitan ng dalawang tangent line sa B mismo. Kaya itong line na to ay yung height ng ating deflection. And hindi na ganito yung tawag. Ang deflection po ay nakabase po yan sa horizontal direction ng beam. So, iba po yung deflection ng, let's say, deflection dito. From the beam, original beam to here, deflection po yun. Pero dito, since tangent line to tangent line, ang tinatawag nila kadalasan ay T. T of B with respect to A. Yan yung anong tawag dyan? Meron yung technical term dyan. Yan yung pagitan ng dalawang tangent line ng B and A. And magagamit lang natin to indirectly para makuha yung deflection na ito. Indirectly lang. Okay? Paano naman kapag sa B to C? I-extend mo lang yung tangent line ni B. Tapos, ito, yung pagitan nila, ito na po yung T of C with respect to B. Same din po yan pag A. I-extend mo yan pag A naman to C. Tataas yan. Itong A to C, sobrang na yan, gagano'n mo. Yung height na to, pagitan nila is T of C with respect to A. And guys, T with respect to A, C with respect to A. So guys, paano pa kaya natin nakukuha yung deflection from B, ay yung from the beam, di ba? Basta as long as given yung meron tayong tangent line na horizontal perfectly na nakikisabay kay beam. And makukuha lang natin yung tangent line na yan pag meron tayong fixed support. Kasi po pag fixed support, kung meron tayong beam, tapos ang direction ng bending niya, pag ganyan, itong A na to, tapos B dito, yung tangent line nitong A ay perfectly horizontal. Sasabay talaga sa beam. And then yung tangent line ni B ay gaganyan. So, kung ang makukuha mo yung distance in between, yun yung T, B with respect to A, equals na siya kay theta at B. Kasi po yung theta na yan, deflection with respect to the beam itself. Hindi po yung tangent line. I hope gets nyo na guys. Okay. So, believing that gets nyo na. Okay. I hope gets nyo na talaga. So, ganun po kadali ang area moment method. Pero guys, bad news, hindi po talaga natin makukuha itong case na to kasi po lahat diagonal. Kung sana merong tangent line na perfectly horizontal. And magwo-work lang naman yan pag meron tayong fixed support. So, very useful ang area moment pag meron tayong fixed support. Okay? Pero guys,
para hindi po mapahaba tong video, makikita nyo lang po yung example kung paano ba talaga na gagamit ang error moment method sa next example. So ito lang po, itong example lang na to para maipakita na hindi dapat kayo padalos-dalos na gumagamit ng method kasi may minsan hindi po applicable yung method sa ibang case. And I believe yung double integration is hindi din po siya applicable sa lahat. Kung hindi po siya applicable sa ano nyo, parang komplikado siya kasi may times na experience ko, hindi ko lang talaga maalala eh. May mga times na ginamit ko ang double integration method, hindi ko ma-analyze yung beam, parang kakaiba. Saka kung ginamit yung error moment method, nagamit ko na, nakuha ko na. May mga ganun. So, okay, ito lang is mahalaga po itong example na to, kahit napalpak, kasi gusto ko lang maipakita sa inyo na may pagkaiba ang methods. Okay, so see you at the next method para hindi kayo mabugbog ng information.